Welcome back sa Ride with Ryan. Today, bumisita tayo sa Mitsubishi Pasig para tignan o silipin itong Mitsubishi Destinator. Hindi tayo magfo-focus sa hype or sa service level impressions. Ang goal natin ay i-breakdown ang interior, exterior at performance. At actual usability base kung paano talaga ginagamit yung sasakyan sa araw-araw. Kaya naman samahan mo ako hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, di ba? At least, may ideya ka na. Una sa lahat isa sa lineup ni Mitsubishi pagdating sa SUV ay ang Destinator. Isa rin to sa mga crossover na mga pinag-uusapan ngayon. Kung pagmamasdan ng front fascia, makikita agad ang signature design language ng Mitsubishi. Ito yung tawag nilang Dynamic Shield Design. Para sa akin, hindi lang ito branding. Structured siya para i-frame ang grille at protektahan ang critical component sa harap. Yung grille mismo hindi flat. Layered design siya na may honeycomb inner structure na nakatago sa acrylic surface. Meaning may airflow efficiency habang nagbibigay ng depth visual design. May pagka-bulky yung front bumper. May combination ng black at metallic trims. Kung pagmamasdan mo, mas wide at stretch ang front fascia, giving it a more focused urban SUV. At first look, una mong ma-appreciate dito ay yung aesthetics. Very aggressive and modern ang design nito na sa palagay ko ay magugustuhan ng marami. Dito naman sa headlight, kita mo agad yung T-shape LED configuration. Sa lahat ng variant ay naka-LED headlight na. Even yung GLX and GLS variant, medyo nasa middle position yung pinaka-headlight niya, which also advantage para less glare dun sa mga kasalubong. Meron na rin siyang headlight auto lightning control, which is equipped lang para dito sa GT variant. And of course, combination na siya ng DRLs or daytime running lights. Sa madaling sabi, lahat ng ilaw na ito ay naka-full LED na for better visibility at night. Even itong front fog lamps. Sa side profile, una mo mapapansin ang straight belt line at clean body panels. Dito mo makikita yung balance ng form at function. Yung ganitong execution nagbibigay ng mas composed at stable na itsura. Hindi siya mukhang pilit o over-design. Body proportion are well balanced. Mahaba ang wheelbase at sapat ang lapad ng katawan. Kaya sa actual driving, mas planted ang feel sa highway. Sa lower section, makikita mo yung mga black body cladding niya. Of course, for additional protection para sa mga tilansik habang tumatakbo yung sasakyan. Yun naman sa kanyang tire specs ay equip ito ng two-tone alloy wheels. Para sa GLS at GT variant, meron siyang 225, 55, R18. Bridgestone tires na Turanza ang gamit nito. Yung ganitong wheel setup typically naka-frame slightly sa flared fenders. Hindi lang naman ito para sa visual looks. May enhancement din ito para sa grip at road stability, especially sa mga uneven surface. Makikita mo din yung blackout pillars na nagbibigay ng floating roof effect. Pero more than that, pinapalabas nito yung mas malinis at mas open na overall na side profile. At yun naman side mirror niya ay power folding, power adjustable with side turn indicator. At dito na rin nakaposisyon ang isa sa apat na 360 degree camera. Isa pang nagustuhan ko dito ay equip siya ng roof rail. Nakaabang talaga yan para doon sa third party accessory na ilalagay mo. Para sa akin, sa tail section, hindi siya over-design. Pero may malinaw na purpose sa bawat element. Yung ganitong design layout ng taillights ay mas malinaw siya sa gabi. Mas madali din makita ang braking at turning signals ng sasakyan. Dahil nakastretch siya across the rear, nagbibigay ito ng mas wide na visual stance at mas planted tignan kahit nakapark. Sa gitna malinis lang naman siya tignan, hindi siya overloaded ng lines o trims. Equip ka na din ng rear spoiler na combination ng third brake light at shark fin antenna na din naman. Pagdating naman sa rear bumper, dito papasok yung practicality niya. May lower cladding na kadalasang black finish. May integrated reflectors din for added visibility, lalo na sa low light conditions. Kung curious kayo sa overall dimensions, meron itong 4,680mm in length, 1,840mm in width, at 1,780mm in height, na may wheelbase na 2,815mm at ground clearance na 214mm. Napansin ko yung wheelbase at yung overall length, mas mahaba siya kumpara dun sa mga typical compact SUV dahil na rin sa 7-seater configuration. Pero hindi naman siya sobrang haba talaga na to the point na mahihirapan ka mag-parking. Of course, manageable pa rin siya, especially kung sanay ka sa mga SUV size. Sumunod naman natin tignan ay yung interior. Simulan natin sa dashboard layout. Mapapansin na nakafocus ito sa clarity at usability. Hindi sobrang daming design elements. Layered ang design at combination ng soft touch at hard plastic materials compared sa ibang entry-level vehicle. Para sa akin, mas refined ang feel nito.
Yun naman sa infotainment system, equip ito ng 12.3 inches na smartphone link display audio. Combination na siya ng touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Yung ganitong placement ng infotainment system, naka-eye level siya para minimal lang ang distraction. At the same time, mas natural lang ang line of sight ng driver. Mas mataas ang placement kumpara sa traditional layout. Kaya mas madali mong mananavigate yung camera view, media controls at iba pa. Actually, simple ang interface pero responsive at madaling gamitin. Yun kasing infotainment, combination pa siya ng Yamaha sound system. 8 speakers kasama na yung dalawang tweeter, kaya expect mo na above standard yung sound quality nito. Yun naman sa air conditioning niya mas advanced kaysa sa basic manual systems dahil equipped siya ng dual zone automatic climate control. Meron na din siyang wireless charger. On top pa yung USB Type A at Type C at saka 12 volt socket. Available ang dalawang cup holder. Dito rin located yung kanyang drive mode, push start button, electronic parking brake, at yung auto hold function. Of course, yung shift knob mo na para sa park, reverse, neutral, and drive. Yung drive mode, selectable siya para sa normal, wet, gravel, tarmac, at mud. Depende na sa'yo kung ano yung gagamitin mo. Normally naman, nasa normal mode lang yan. I-feel naman natin ngayon yung sa driver seat. By the way, 5'7" ang height ko, so ayusin ko lang to according sa driving position ko. Isa na itong 8-way power adjustable seats kasama ng height adjustment, slide at recline. Yun naman sa passenger side ay 4-way manual adjustable seat. Tilt and telescopic na rin yung kanyang steering wheel. Imamatch ko siya sa seating position ko para mas ma-feel ko pa yung driving comfort. Yung regarding dito sa steering wheel, naka 3-spoke leather wrap ito. Actually maganda yung grip niya sa kamay ko. Tapos naka EPS na din siya or electronic power steering. Sa left side naka-position yung para sa audio control at sa right side naman yung para sa adaptive cruise control. Yun naman sa instrument cluster niya ay 8 inches LCD meter. Yung naayos ko na yung seating position ko, napansin ko na mataas ang viewing angle niya. Meaning malawak ang view sa kalsada. Mas madaling magbasa ng traffic flow at less strain sa mata sa long drive. Dahil nga malaki yung windshield at maayos ang layout ng dashboard kaya hindi nahihirapan mag-estimate ng distance. Yun naman sa seat material niya ay synthetic leather na may heat guard. Two-tone ito na may black at maroon. Mas premium ang feel kumpara sa fabric. Pero design siya para hindi masyadong uminit kahit nakapark sa araw. Maganda yung seat support niya pero hindi siya aggressive. Well, hindi naman kasi siya bucket type. More on comfort talaga siya. Kaya bagay ito sa long drive at traffic conditions. Yun naman dito sa may center armrest, pag tinaas mo siya, pwede ka maglagay ng drinks mo dyan dahil may cooling function din siya. Or mga small accessory item mo as long as kasya dito. Dito naman sa may overhead sa may sun visor, pag binaba mo yan ay equip ka na din ng illuminated vanity mirror. Para sa driver and passenger side, which is good thing. Minsan kasi binubuksan pa natin yung dome light. Pero dito, illuminated na siya. Yun naman sa pagitan ng sun visors ay yung controls para sa panoramic sunroof. Just in case lang naman na gusto niyong buksan. Yun naman dito sa may glove box ay within standard naman siya. Enough na para magkasya yung mga common documents na nilalagay natin dito. Tuloy tayo. Lumipat tayo sa second row seats. Sa likod, of course, mas maluwag comparing sa sedan. Yung legroom, comfortable for 3 adults. Take note, yung upuan sa harap, yan na yung driving position ko para sa height na 5'7". At kaya pang may stretch ng paa mo dito sa likod. Balance lang talaga yung support, hindi sobrang lambot, hindi rin matigas. Kung bitin ka pa sa upuan na yan, na-adjust naman yan either forward or backward. Spacious talaga siya comparing sa ibang mga SUV. Since family SUV nga ito, ang maganda dito meron siyang foldable table. Of course, both sides na yan. Tapos meron pa siyang seat back pocket. On top pa yung pinakalagayan ng tumbler, which I think na very functional during long drive. And then dito sa baba meron kang air conditioning controls at USB port na para sa Type A at Type C. Yun naman sa door side panel ay soft touch leather materials pa rin naman ang tatamaan ng siko mo. And then may additional side pocket ka pa. Dito naka-integrate yung power window switch, door lock controls at side mirror adjustment. Of course, sa driver side kompleto ang controls. Pero sa passenger side, simplified lang. Marami ka na rin pwede mailagay dito sa mga side pocket na yan. Mga small items lang naman pero pwede na. Isa pang kinagandahan dito, every time nasasakay ka, kompleto siya ng grab handle. Meron siya sa third row seat, sa second row seat, hanggang doon sa driver side. Napansin ko kasi yung ibang SUV walang grab handle sa driver side, unless pick up. Pero dito kay Destinator ay meron na siya. Lipat naman tayo sa third row seat.
Siya nga pala, yung upuan sa second row seat, sinagad ko yung upuan patras. Kinonsider ko kasi kapag nag-long drive, hindi kids yung mga nakasakay dito, kundi yung mga adults na katulad natin, para sa height na 5'7". Tapos yun naman natatapakan ko, wala naman siyang uneven, flat lang siya talaga. At na-extend ko pa yung paa ko. Masasabi ko na spacious ito dahil mahaba din yung wheelbase niya at ma-adjust ko pa yung upuan sa harap. Mukha lang nakadikit yung tuhod ko sa second row seats pero hindi, sa pagkakaposition lang yan ng camera. Hanggang sa third row seats ay merong side pocket at may additional USB port na Type A at Type C. Buksan naman natin yung pinakalikod. Tinulungan na din tayo ni Sir Rick Baluyot ng Mitsubishi Pasig. Siya mismo yung kausap natin dito sa Mitsubishi. Once interested kayo dito sa Destinator or sa kahit anong Mitsubishi vehicle, ito yung contact number niya at i-mention nyo lang ang Ride with Ryan para ma-notify siya na dito nyo napanood ang review na to. Tuloy tayo. Yun naman sa cargo space niya, flexible ito depende sa seat configuration. Ang ibig ko sabihin kung naka-fold or unfold yung kanyang third row seats. Pagka ganyan nakababa yung third row seats, of course, mas marami ka talagang pwedeng mailagay. Pero kapag nakataas yung third row seats, more on small bags at daily essentials lang yung mga mailalagay mo. Depende kung paano approach mo siya gagamitin. Just in case lang na mabiting ka talaga sa cargo space mo, that's the time na i-fold mo yung second row seats 60-40 split para ma-maximize mo yung usage ng cargo space. Dito sa floor niya, kapag tinaas mo yan, meron siyang organizer dito. Malaki pa to at marami ka pa talagang pwede mailagay, which is very useful para makonsume mo yung volume ng storage. Nandito naman sa gilid niya yung mga basic tools tulad na lang ng jack, wrench at iba pa. Yung spare tire nandun located sa ilalim niya. Kung napansin nyo kanina, powered tailgate na rin ang paraan ng pagbukas at pagsara nito with hands-free function. Kahit may dala yung dalawa mong kamay, merong siyang sensor sa ilalim para magbukas yung powered tailgate gamit yung paa mo. Check nyo na lang din sa actual pagbisita nyo dito para mas ma-appreciate pa ninyo. Kung safety and security lang din naman ang usapan ay hindi magpapahuli ito dahil meron siyang blind spot warning system, rear cross traffic alert, forward collision mitigation system, leading car departure notification, automatic high beam, on top pa yung active stability and traction control at yung active yaw control. Meron pa siya nung hill start assist. O diba ang dami? Sa tingin ko at this price level ay sulit na to. Depende na sa'yo kung paano at saan mo siya gagamitin. May tatlong variant itong Destinator. Una yung GLX, pangalawa yung GLS, at itong top of the line na GT variant. Patungkol naman dito sa engine specs, equip ito ng 4B40 engine. Isa na siyang 1.5 liter engine turbocharged. Meron siyang cylinder displacement na 1,499cc at maximum power na 163 PS at 5,000 RPM. May maximum torque na 250 Nm at 2,500 hanggang 4,500 RPM. Isa itong automatic CVT transmission. Baka curious ka kung all-wheel drive ba ito or 4x4 dahil meron siyang drive mode. Ang sagot dyan ay hindi. Isa itong 4x2 na front wheel drive. 45 liters naman ang fuel tank capacity nito. Yun naman regarding sa fuel consumption, hindi ko siya talaga na test drive na actual. Pero ang balita ko sa city, nasa 6 to 8 km per liter. Kasama na dyan yung mga stop and go traffic. At sa highway naman, nasa 13 to 15 km per liter. Yung mga numbers naman na yan, magbabago pa yan depende sa driving behavior natin. On top pa yung traffic condition dito sa Metro Manila. Kung family 7-seater SUV ang hanap mo, try to consider itong Mitsubishi Destinator. Base na rin yan dun sa interior, exterior at mga numbers na pinakita ko sa'yo. O paano? Sa palagay ko napahaba na ata kwentuhan natin. Iwanan mo na kita. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye-bye!